Hi guys, ito yung gagawa tayo ng alsong. Kumbaga sa Ilocano, alsong. Pero ang ginamit ko dito yung plangganang sira na yung malaki. Ngayon, hindi ko na ipakita yung bakal sa ilalim niyan. May bakal kasi sa loob niyan eh. Naka-ring. Lagyan ko ng bakal. Yung mangkok na yan, yung kainan ng aso namin dati. Hindi naman ginagamit. Ngayon, nilagyan ko ng semento yung planggana, tapos nilulubog ko yan. Lumulutang pala yan, no? Pagbasa. Basa pa. Kailangan pabigat eh. Ang dami ko nang kinuha, mga klase ng bato. Wala, gumigewang. Gumigewang. Ano kaya? So, naisip ko, yun nga, sinubukan ko lahat ng mga bato dyan sa paligid. Wala akong maisip. Para may stable yan, sana na lulubog yung mangkok na yan. Bali stainless yan. Lalagyan natin ng mangkok para pag gawin natin alsong. Ang tawag yan, alsong sa amin yan eh, sa Pangasinan. Ayaw pa rin eh. Ayaw pa may stable. Umigewang. Parang bangka. So, pinantay ko muna. Dinagdagan ko ng semento kasi kulang na. Maya pag nadagdagan ko yan, napantay ko lahat. Naghahanap ako ng ipapatong ko dyan para lumubog lang yan. Lumebel yung mangkok dyan sa semento. Naisip ko kasi guys ito kasi nga yung mga gulay na tinatagtag ko pagkain ng pato, nahihirapan ako kasi matitigas yung mga balat ng repolyo, yung mga buko ng repolyo matigas eh. So ito nga naisipan ko kasi nung araw malit pa ako, meron kaming alsong, yung mga balani ng saging, kung ng saging na ginagayat doon binabayo, napakain sa baboy. Ito nakakuha ako ng stainless na tubular. Dito na nagumpisa. At ipinatong ko na nga dyan, no? Ayun mo, pantay na siya. Yun, kuha na guys. Ayan. Ipipinish natin yung ibabaw niyan. Malamang ito patitigasin natin siguro 2 weeks para matigas na matigas. Hindi naman pwedeng 1 linggo lang kasi baka bubitak. Pero okay lang naman kasi may bakal sa loob. Nilagyan ko ng mga bakal sa loob para hindi ko na ipakita kasi nabura ko yata yun eh. Ayan guys. Okay na. Antayin na natin mag 2 linggo. At para may pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung piniprepare yung mga pagkain ng kasi yung mga balat ng repolyo sinihingi ko lang yan sa binibili ko yan sa merkado, sa palengke. Ang kayo ay mayroong malapit na palengke sa inyo, yung mga gulay yan nag-deliver doon kasi nililinis nila yung yung mga repolyo muna bago na i-display. May mga truck na nagdadala doon. Ito kita nyo to. Ayan. Maraming ganyan, puro ganyan. Ang tigas niyan. Hindi kahit tatarin mo yan, parang matalbog-talbog lang. Ayan, babayuhin yan. Pag may pambayo ka, madali lang. Pero yung iba kasi nilalagay ko sa container, yung hindi ko pa mabayo, para pinipreserve ko siya, kumbaga ginagawa kong parang kimchi, gulay, diba? Pinipreserve yung kimchi, parang gano'n yung ginagawa ko. Pero hindi ko muna tinatagtad. At kapag halimbawa bumabaho kasi yan dumudulas yan pag nakukulog, ipipreserve. So kung gagawin ko, kukuha ako ng ganyan, hugasan ko bago ko, para matanggal yung dulas ba, kaya hugasan talagang tanggal yung dulas. Dulas kasi yan pag matagal na nakaimbak na sa container at medyo mabaho talaga ang amoy, masang ang amoy. Ngayon pag nahugasan mo siya sa planggana, saka mo gayatin, pero babayuhin mo muna para madurog bago mo gayatin, kasi para paggayat mo Bisaya na ko. Para paggayat mo
Madaling gayatin kasi nabayo na sa alsong. Alsong, ewan ko ang pangalan yun sa Bisaya. Alam yun, Ilocano kasi alsong yun. O sa English, hindi ko rin alam. Bayan. Eto na guys, nabayo na natin. At ito, tatantarin natin. Nakabang na yung mga pato. Oo, yan o. Yan, madali na lang siya. Hindi ito matalsik kasi napitpit na siya eh. Nabayo na siya. Oo, yun. Pero nasanay silang kumain na mayroong halong darak. Ayaw nila yung walang halong darak eh. Pero minsan kumakain sila pero hindi gaano. Mas gusto nila yung may darak talaga. Sabi ko nga, pag hindi kayo kumain, hindi ko kayo papakainin. Bahala kayo. Sabi ko, inuubos din nila. Huwag mong damihan ng bigay kasi pag dinamihan mong bigay niyan, nakakakalat lang nila. Kaya mong medyo gutom-gutom sila ng konti. Talagang gutom talaga sila para kainin nila lahat. No choice sila eh. Kakainin mo yan, hindi mo ubusin lahat. Ganun yan. Dati kasi maraming tira. Kasi nga, dinadamihan ko bigay. Sabi ko, ang hirap mag-prepare ng pagkain yun, ba? Tatantarin mo, pero mo tatantarin mo araw-araw, maga, hapon, tatantad ka ganyan. Tapos sayang-sayangan lang nila. Ang pinang ibigay ko, paala sila. Hindi sila kumain, hindi naman ako lugi. Yun ang magugutom, di ba? So, ayan. Gutom na sila. Pinakain ko na kasi sila kanina. Kasi pag mo pakainin na kahit konti, wala. Hindi pwede. Talagang hindi ka makakapagtrabaho. Ito, mamaya na lang yan. Ito na lang, patimplahan ko muna to. Para makakain na yung iba, yung mga manok makakain na sila. Kasi hindi pa nakakain yung malalaking manok eh. So, lagyan ko ng darak. Kunti lang naman nila eh. Mga ilang kumkum lang. Yung kumkum. Ang Tagalog yun sa ano. Ilang dakot. Ilang dakot. Ilang dakot lang. Ang per kilo ng ng darak dito sa amin 18 pesos hanggang 20 pesos. Magandang klase na yan. Ewan ko lang sa iba. At ito bayuhin na natin guys. Para mag-mix talaga siya. Bayuhin natin. Ganda ang pagka-mix niya at masarap ang kain niya. Pero kayo kung ito yung pagkain ng baboy, ganito yung ginagawa ko ng malita ko eh. Yung punong saging, no? Pinagayat ko yan, tapos binabayo ko dyan, alsong. Naranasan ko ito ng malita ko, ganito yung ginagawa ko sa mga baboy namin eh. Ngayon, nagpa-flashback sa akin, nagre-reflect na naman sa akin. Parang bumalik ako ng pagkabata, no? Ito, babayo-bayo na naman ako sa alsong. Pero wala kaming alsong na galing sa bigan. Yung bigan kasi, yung mga galing bigan kasi Ilocos yung alsong namin, yung malataas. Tapos, parang basong malalaki. Ganun, pero hanggang tuhod. Mas mataas pa sa tuhod. Eto naman, planggana lang. Ayan, umupo lang ako. Yung kahoy na pinambabayo ko dyan, yung panggatong namin yun eh. Wala akong may ibang makuha na alo. Alo ang tawag niyan sa Ilocano. Alo. Panggatong lang yung ginawa ko dyan, guys. Ayan gutom na nila. Alam nila pag may halong darak yung gulay eh. Loko to mga patong to. Pag walang gulay walang darak na nakikita na hinahalo ko, hindi napapansinin yan. Yan nag-uunahan pa sila. Mga amaw talaga to mga patong. Ayan Pagkatapos yan guys, pinong-pino na yan. Sarap kainin. Ay. Tao na talaga. Muntik na. Bayuhin ko kasama siya. Ayan. Ganyan lang. Umiikot-ikot lang yan eh. Nag-circulate lang yung binabayo ko dyan. Balik-balik. Kaya malapad yung bunganga niyan kasi yung purpose niyan, pag yung lumalabas na ganyan, itutulak mo, hindi malalaglag. Yung mga alsong ng unang panahon, maliliit yung yung pinakabunganga niya eh. Pag tumatalsik, nalalaglag sa lupa eh. Itong ginawa ko, hindi, malapad talaga. Okay, pakainin na natin. Ay, ito.
Kunti lang yung bibigay ko sa inyo. Ayan. Kasi pag damihan ko yan, paglalaro-laruan lang nila, bahala sila. At ito naman, yung mga manok ko dito. Mga manok ko, guys. At ang aking mga manok, Ikinukulong ko lang yan. Kaya tinatali ko isa-isa. papakainin ko na rin, guys. Bahala sila, pag di sila kumain. Ito, 8 piraso yan nakakulong yan. Mga manok. Ready na yung pangkatay sa mga birthday ng mga apo ko at saka mga anak ko. Tayo mga pato. Nag-aalaga ako ng mga pato, hindi pang benta, hindi pang ulam lang. Ewan ko lang, hindi ko pa nasubukan nagbenta eh. Ayan you guys, pag nagbenta ako, bubalitaan ko kayo kung magkano ang benta. Magkano nga ba ang benta sa sa pato per kilo pag buhay? Hindi ko alam eh. Ang mga manok, hindi yun akong bibenta niyan kasi pang ulam na lang namin. Ito ka naman kasi yung gulay na pinapakain ko galing palengke guys. Kaya hindi ganong mahal yung gastos ko dito sa pagpapakain. Kasi dati kasi ng problema ako, nakukuha ng pagpapakain walwal ng feeds eh. Ayun, naalala ko na napadaan ako sa palengke. May mga gulay na natatapon. Tinanong ko lang. Pinimigay nila. Sabi ko nasisan pa ako. Nagyan ako ng sako. Nagbigay din ako ng nahiya naman kasi ako nagbigay ako ng 30 pesos sa isang sako. Nahiya na ako. Kung pakonsuelo lang ba dun sa naglagay ng ng sako. Naglagay sa sako. Gulay na ilagay sa sako. Kaya gano'n. Tapos, dito tinatali ko kasi yung mga manok. At ito, mga manok ko na yun, tinatali ko lang na ganyan isa-isa. Lagyan ko lang ng inuman. Sa una, pag kinalim mo yan, pero nanibago sila. Pero pag nasanay na sila, okay naman na. Bala sila kung hindi na kakain. Ito ba isang inihaw ng isdang bato. Kasi mamaya kakain na kami guys. Gutom na yan. Dahil trabaho pag umaga, no? Kasi magsugba siya. Meron pa akong trabaho dun sa kabila. Kakanal ako, gagawa ko ng malalaking pilapil guys kasi tutubigan yung lupa. Kaya kailangan gagawa ng malalaking pilapil para yung dirt doon kayo magtatanim ng papaya sa gulay. Kasi okay. Natutuwa siya na salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang suportahan ang Bangis sa Galing.